Ito naman po tayo sa balita ng Cavite at ating po pagbigyan po ng daan para naman po ay lumagana po sa Cavite po na kung saan po ay sila po ay ating pong ikinararangal. Okay. National Consular Week ipinagdiwang sa Cavite. Nakiisa ang mga kasapi ng Cavite Consular Liga sa pangunguna ni CCL President Moritz Sison sa pagdiriwang ng National Consular Week, kung saan idinaos ang isang makabuluhang gawain pangkalusugan at paglinang sa talento ng mga Caviteño sa larangan ng musika. Sinimulan ito nung pagdalo ng mga miyembro ng mga flag raising ceremony nung sa kanilang pakikita sa programa. Nagpakitang gila sa mga konsehal kapwa nila lingkod bayan, partikular ng ama ng lalawigan na si Governor John Vic Remulla, na nagpahayag ng mainit na pagtanggap sa tapat ng suporta sa anumang adhikain at proyekto ng Liga. Nagdaos din ng pasalamat ang Provincial Gymnasium sa taong puno ng CCL at kanilang mga pinaglilingkuran. Kasunod nito, ginanap ng Search for Singing Star sa SM City Event Center sa lungsod ng Dasmariñas, na nilaw pa ng mga mahusay ng mga aawit. At sa ibang bayan naman ay tinanghal ang mga kampiyon ng pambato ng tansa na si Mary Joy Ocasio at mga gift certificate mula sa Resort World Manila. Dumalo ang mga nasabing pagtimpalak sina Board Raul Rex Manggubat at Mayor Jenny Barsaga upang magpakita ng suporta. Para naman sa paglilingkod ng lubos sa mga kababayan ay nangangailangan na makapagbigay ngiti sa mga kabataan na minabuti ng CCL sa gawaing bahagi. At bilang kulminasyon ng pagdiriwang ng Consular Week, idinao sa fellowship noon sa Island Cove Resort Cavite upang higit mapailalim ang mga samahan sa lahat ng mga konsehal at sa ibang bayan ng lungsod ng Cavite. Sa isang serbisyo publiko, alisunod rin sa panuntulan ng tapat ng pamamahala ni Governor John Vic Remulla. Yan, congratulations po sa may Councilors League. Ang presidente, sino yung presidente? Governor. Ang president ng Councilors League ng Cavite. Moritz Sison po. President Moritz Sison. Moritz Sison. Congratulations po sa inyo. Ayun nga po sa mga kababayan natin, mag-ingat nga po sa sunog ngayong buwan na to, malalo na. At hindi lang po March nangyayari yan dahil sa sobrang init, nagkaroon nga tayo ng temperature na 34. Di ba? Meron pang point yan Dahil sa sobrang init, kaya po madaling mag-trigger, lalo na po yung mga light materials. Kaya mag-ingat po tayo, tumawag lang po kagad. Kapag meron kang kasunog dyan sa inyong lugar, tumawag lang po kayo sa istasyon ng fire. Yan po, at saka lalo na po dun sa text fire, mga volunteers po natin. Yan, yung mga namumulo sa text fire, kumunta na po kayo dyan. Yan. Mabuti pa sa labas, nag-iinit Yung aming kalan, hindi nag-iinit walang maisaing Pwede na po isahod, lalo ngayong March, pwede na isahod sa sikat ng araw yan. Okay. Yung sinaing. Yan ang sinasabi sa kagutuman talaga ng ating bansa Okay. Balitan nyo muli, baka may babalita pa kayo dyan dahil oras natin 20 minuto na lamang bago mag-alas 2. May bagong gusali ulit inatayo sa 13 Martires, Cavite ng gusali ng Registry of Deed. Pinasinayan kung makailan ng bagong gusali ng Registry of Deed ng 13 Martires City ang nasabing gusali na itatayo sa bagong finance building sa Kapitolyo ng Cavite na may kabuang sukat na 600 metro kwadrado. Ito sa ilalim ng resolution bilang 242 kung saan naglalaman ng contract ng pagitan ng Lalawigang Cavite at Land Transportation Authority na nilagdaan ni Governor Juanito Victor Remulla Jr. noong 27 ng Hunyo taong kasalukuyan. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Governor Remulla na kanyang hangarin ang patuloy na mapaghusay sa ang pagsiservisyo ng mga mamamayan sa pamagitan ng itatayong maayos at kaaya-ayang opisina na pagtalaan sa lupa. Dumalo sa nasabing pagdiriwang ang mga opisyalis ng pamahalaan ng lalawigan sa pangunguna ni Governor Revilla at Vice Governor Recto M. Katimbuhan ng mga bokal ng mga kinatawan at ng Land Registration Authority sa pamumuno ng kanilang administrador na si Attorney Eulalio C. Diaz. Nagpahayag din ng papasalamat ng Register of Deed ng Cavite na si Attorney Edgar D. Santos kay Governor Remulla
kung saan sinabi na ang mga mamayan ng Cavite ay isang higit na mahusay, mabilis, tapat at epektibong serbisyo mula sa bagong pamunuan ng Registry of Deed. Sinumulan ng construction na tatayo sa 2 palapagang tanggapan matapos ang taong ito, kaya makakaasa ang mga mamayan ng Cavite na sa susunod na taon bagong sistematiko at kombinyante ang proseso nila bilang dokumento at titulo nito. Loida Aguila. Star Yan, Public ako, ang Service. balita ni Loida Aguila. At asan kaya si Romy? Romy, tumawag ka dyan, galing sa Bulacan, yung balita natin, Bulacan. Yan, kumusta nga po kay Rafi Rico, kay Boy Cruz, at saka kay Jimmy Camba. Yan, kumusta na kayo? At saka doon kay Chairman Patricio. Yan po, tawag po kayo. At saka yung namimiss ko yung tawag ng Ruben de la Cruz na taga-Punta Santa Ana. Oo, ay... Mag-comment Kung nakikinig po si Robin de la Cruz na tumawag po na taga dyan sa Santa Ana, ay hinahanap po yung tawag dito sa mga kasamahan ko dahil mayroon po silang napupulot na aral ng inyong mga sinasabi, lalo na sa mga tulad ng impeachment na ginagawa dito sa Senate. Oo. Sana po makipag-ugnayan pa kayo sa amin para maibigay ninyo ang inyong mga komento tungkol sa ating kapaligiran. Katulad to kay Miriam, may sinasabi dito na Miriam dapat maging maingat sa pananalita. Ito ang katugunan ng mga simbahang Katoliko. Ay yung hindi po nakaunawa sa mga sinasabi ni Miriam na pataas, pababa yung kanyang dugo, ay natataon lang kayo na yung pagtataas ng dugo ay mayroon po siyang ikinokomment doon sa mga prosecutors. Ay kaya po nahagip po yung simbahan na galit ito kung nagsasalita dahil pagkakataon po ito para isiwalat yung kanyang nalalaman, lalo yan ay naging judge kasi ito sa Quezon City nung araw eh. Kaya alam niya lahat ng mga pasikot-sikot. Kung anong sinasabi ng prosecutors, ay mayroon po siyang hindi nagugustuhan din. Ito po yung si Miriam talaga. Bilib din ako dito. Kaya lang, kumisan wala sa lugar din ito eh. Ay kung may pasaway man sa kanyang harapan, ay pangaralan mo ng personal, huwag yung marami po nakakakita at nakakarinig dahil kabastusan na po rin ito para sa kaalaman po ng tao. Oo. Ay, wala po ito sa kanya eh. Kinakailangan po ito. Kasi mayroon din namang karangalan ditong taong kanyang hinihiya. Kaya po, ay kabastusan po ang kinalabasin ito. Okay. Ay, dito sa isang kawawang bagets na sinapchap at binalatan pa, ay hindi po pangkaraniwang kriminal ito. Ay, biro mo, karumal-dumal ang ginawang pagpatay sa isang binatilyo nang matagpo ang walang ulo, walang braso at binti, na tinalupan pa ang balat ng dibdib. Isus, Panginoon ko. Sobrang karumal-dumal. Ito na po ang sinasabi natin na dapat po magtulungan po ang mga kapulisan at ang mga magulang po ng inyong mga anak. Kasi itong mga anak ninyo, kung kukulang po kayo ng paliwanag sa mga kapaligiran, pagkat kayo po nakakalam kung ano po ang naranasan ninyo nung kayo pa ay bata, ay iba na po ngayon. Kayo na rin po ang nakabatid kung ano pong pinagdadaanan po ng panahon na ito, ay dapat mo ipadama po sa mga anak natin na kapag ikaw ay pumasok dito, ay mapapahamak po kayo dito sa larangan po ng mga kriminal na nagnilipana po sa ating kapaligiran. Yan, ba't kaya nangyayari yung ganyan karumal-dumal na pangyayari? Ay, ang sanhip po nito, kasamang Ray, ay itong mga nangyayari to, yung mga drugs. Parang naglalaro lang po ito pagka nakakita po ng kursunada eh. Wala po yung sinasabing takot ka na sa batas. Dahil ang nasa isip mo nito, yung gumawa ka at hangaan ka ng inyong kasamahan. Pero, hindi mo na alam na ang kasamahan mo ay madadamay sa ginagawa mo dahil magkasama-sama po kayo dito eh. Okay, sabihin mo matapang ka, kaya mong gawin. Pero saglit lang ang karangalan mo sa pag-uusap ninyo. Pagdating po sa sigado, ito na, nagiging isang maamong tupa ka na dito. Ay bakit tinuklas mo ito huli na? Na ang inyong dapat gawin ay pagkus pa nga, ay magpakita po kayo
Ay, hindi, sa bagay, ito, droga na ito eh. Pagkadating sa droga, talagang wala ka ng sino-sino rito eh. Maski na magulang, hindi kilala niya. Yung binabalita ko kanina, yung mag-ama, pinatay yung ama, at sinasabi pa dito, walang ama-ama sa akin. O, tinan niyo. Tinuluyan yung patayin, yung ama. Ay kaya sabi ko, maging ano pa man ang magiging kainot na ng ama, kung anong nakikita mo, ay magulang mo pa rin yan. Yan ang sinasabi ko rito, huwag niyong napastangan ng inyong ama, pagkat iyan po ang nagbigay sa inyo ng buhay, lahat, kumpleto, mata, hininga, ang iyong hitsura, pagkatao, nanggaling po ito sa ating butihing ama. Pero pag wala na siya sa influensya ng droga, nare-realize niya na masama pala ang kanyang ginawa. Kaya, kumisan, may pagkukulang talaga magulang dito eh. Bago napasok ang anak mo, pag-aaralan mo yan, yung sikretong tingnan ano ang takbo ng anak mo. At kumprontahin mo, anak, mali yan. Kaya hindi na po tayo bagay. Kung hindi rin naman makikinig ang magulang at hindi na kayang supilin, ay kasalanan nila yan. Kaya ako, ginawa ko talaga yan. Na yung anak ko, disiplinahin. Yan, ako, tama kayo dyan. Lalo na sa isang lugar na magulo. Naku, ako nga pang nagpalaki doon sa mga pamangkin ko, lahat sila naging professional dahil bawal sa kanilang lumabas dyan. At ang kabilin-bilinan ko, huwag kayong papayag na mabigyan kayo ng droga kasi humahanap sila ng damay at huwag mo silang bigyan ng pagkakataon na makaganti sa iyo. Yeah. Yan ang gagawin nila sa iyo, kaya binibigyan ka niyan. Mabuti naman at lumabas-lubas na hindi sila tumitikim ng ganyan. Oh, mahirap Kaya yan. dalawa yung Mahirap. aking nurse at saka isang computer engineer at saka isang pharmacist po. Lahat sila Talagang naibuhos mo talaga panahon mo sa kanila, no? at saka talagang hindi nila pinayagan ang sarili nila na mabigyan ng gano'n. Dahil Na maligaw talaga, na maligaw ng isang landas talaga. Yan. Okay, ano bang masasabi nyo? Ikaw naman. Ang masasabi ko rin mo sa aking anak, kahit anong paghihirap ng buhay sa ibabaw ng mundo, huwag na gagawin niyang ganyang magdroga-droga. No. At paano makakaraos din sa hirap ng buhay. Iyon naman ang sinasabi natin sa mga... Bukasan na kahihinat Ang panahon na ito, kinakailangan, inaayudahan po ng mga magulang itong panahon ito. Pagkat kailan mong susupilin ng mga gawain na masama, na ito na nalululo ng tao, ng bata. Hindi mo na kayang supilin yan. Hanggat maaari, bigyan mo ng proteksyon, bigyan mo ng pangangaral, Bago nila matikman. ipadama mo sa kanila na ito nakatayo ko sa harapan ninyo na wala kayong masasabi na ito ang nagawa ko nung ako'y bata pa.